Ating lahat, good day. Magandang pakinggan natin Nagawang ito. pivot ng administrasyon sa US mula sa China. Hindi ako sangayon. Oh. Sapagkat tatandaan natin at nandito naman yung team mo, suriin ninyo yung naging pahayag ni Bongbong Marcos ng 2022 SONA. Nung sinabi niya as regards our standing in the community of nations that we shall be friend to all and an enemy to none. Nag-pivot ka na. Andito na tayo, kaaway na natin ang China dahil we're pursuing hindi na independent foreign policy, kundi interest na ng Estados Unidos ito with the proliferation of US military bases. Yung EDCAM yan, US military bases yan But that's not a US military base. EDCA is not. No, they call it EDCA, pero nandoon na yung mga Article 18, ganito Section pala 25 of yung the Constitution. No foreign bases, troops and idea installation. nito, Anong no? tawag natin sa EDCA? Andun ang tropa nila, nandun ang base, nandun ang armas, nandun ang bomba, andun ang missile. Okay, That is essentially entitled naman siya sa US kanyang military sinasabi. bases But and their even the Supreme Court said EDCA is constitutional. Pero nandirito na sila, Karen. Basahin natin ang Article 18, Section 25. I will not argue with the Supreme Court. I'm a member of the bar. Pero hindi naman lahat ng desisyon ng Supreme Court ay sinasang-ayunan ko. At marami din silang naging desisyon ng araw na binago rin nila paglipas ng panahon. Baka sakali, ganun din naman. Okay, so ang ibig sabihin pala siya, hindi pala siya naniniwala sa lahat ng sinasabi ng Supreme Court. Talagang magaling pala ito. Ngunit, kaya hindi tayo agree. Pagpatuloy Nangyari natin. dito. Okay. Kasi sinabi mo, in one of your speeches, you said, dapat ihintunaan ng administrasyong ito yung belligerent rhetoric niya. Yes. When it comes to the West Philippine Sea. Yes. Because we're putting our Filipinos in harm's way na nandoon sa teritoryo ng China. Yung Pilipino sa Macau, yung Pilipino sa Hong Kong, yung Pilipino sa mainland China, paano pag nagkaroon ng retaliation? Hindi yung gobyerno ng China, they will not do that. Yung mga Chinese doon, kawawa ang Pilipino, sino mananagot? Pero attorney, masang-ayon ka sa Talagang paghanggang ni Pangulong pro-Chinese Duterte sa government, West Philippine No, ang Sea? sinasabi ko, let us diffuse and de-escalate the tension. Huwag nating silaban. Sapagkat yung ginagawa ng mga matatapang na nagsasalita dyan sa gobyerno, that is even punishable under RPC Article 118, Karen. Okay. Alright. Bawal yan. Ang dami ko pa kasi gusto itanong sa inyo Ayoko matapos itong 20 minutes. Kaya pa ba isa muna? Oh, here. Kaya pa ba isa? Very quickly lang. Eto, mabilis dapat. Solusyon sa mataas na presyo ng bilihin. Kampanya ni Bibi. Okay, so magbigay nga tayo ng komento ukol dito, ikuan natin yan, himay-himayin natin yung issue para mas madaling maintindihan. Okay, so sabi nga nito, itong si Attorney Rodriguez, tama siya. There was that time na sinabi ng ating president na ang Pilipinas ay maging friend to all, inimitonan, I think that was 2022 zona. Ngunit ito ngang nangyari, kinakaibigan natin ang China, ngunit ang ginagawa nila ay hindi pakita ng pagkakaibigan, o yung ginagawa nila ay hindi ginagawa ng isang kaibigan. So halimbawa, ito, itinuturing natin silang kaibigan, ngunit yon talagang maliwanag na maliwanag. Gusto nilang kunin yung mga body of water na ayon sa UNCLOS ay pag-aari ng Pilipinas. Okay? Beside that, may nag-laser sila sa ating Navy, sa ating Coast Guard, winawater cannon nila ang ating mga, ayan nga, ang ating PCG at saka yung naval assets natin. Pinagbabawalan tayong pinagbabawalan
nila tayong mag-supply ng mga needed materials dyan sa Sierra Madre. Okay? So, anong gagawin natin? Para sa akin, bilang Pilipino, we have to fight back, ano? Okay. Pagkatapos, sinasabi niya na parang nagiging belligerent nation tayo sa China. Ewan ko kung kuan, ano, naro lang ang ating knowledge with regard sa batas dahil hindi naman tayo abogado. Ngunit, sino ba ang nagiging belligerent? Ang China o ang Pilipinas? Sa tingin ko, ang nagiging belligerent ang China. Dahil nga pumapasok sila. Pumapasok ba tayo sa teritoryo ng mga Chinese? Hindi. Ang pinapasok natin yung mga body of water na ayon sa UNCLOS, ayon sa Hague decision, that belongs to the Philippines. Okay? At one more thing, ito talagang kanito talagang hindi tayo disagree dito kay Vic Rodriguez. Kasi talagang sinasabi niya, talagang pang Duterte lang yan, ano? Hindi magiging belligerent ang Pilipinas sa China dahil wala tayong kakayahan na gawin yon. Okay? Sa tayong mga Pilipino, isipin natin ito, ano? Ganito. Wala tayong kakayahan na magiging belligerent sa China dahil hindi natin kaya. Wala tayong military assets para gawin yan. Ang sinasabi na nagiging belligerent ang Pilipinas sa China ay sa bunganga lang yan ni Attorney Rodriguez na sa palagay natin mali. Okay? Yan. Ngayon, with regard doon sa pagpasok ng mga Amerikano, yet, ako naman talagang as much as possible, kung kaya natin, huwag tayong umasa sa ibang bansa. Huwag tayong umasa sa ibang bansa. Ngunit sa situation ngayon na pinapasok na tayo, the best way ay dapat we have to maintain alliances with other countries. Okay? Hindi lang namang United States ang bansa kung saan mayroon tayong alyansa. Mayroon tayong alliance sa Japan, sa Australia, sa Canada, at saka iba pang mga bansa. There's nothing wrong na magkaroon ng alliance ang Pilipinas. World history, Attorney Rodriguez, pan natin ang ano ba ang isang elemento na naging dahilan para matalo ang Nazi Germany noong World War II? Okay? I-revisit natin ang world history. Ayan. Ang alliance ng mga Western power o mga yung tinatawag na allies ang naging daan para matalo ang Germany pagkatapos ma-stop ang war. Kung walang alliance, baka nanalo ang Germany. O kaya talagang sigurado sa palagay ko, mananalo ang Germany dahil walang walang coordination yung mga bansa na lumalaban sa Germany. So kailangan ang alliance hindi lang ng Pilipinas kundi ibang bansa. So
Gano'n ano. Pagkatapos hanggang ngayon, ano ba ang nakikita kong isang factor kaya nai-stop yung possible war during Soviet era. Okay, it's alliance ano. Siyempre nakita ng United States may alliance ang mga Soviet, ang Warsaw Pact. Pagkatapos nakita rin ng Soviet Union na may NATO, North Atlantic Treaty Organization. Kaya yan, dahil nakikita niya may alliance, so yan, nai-stop ang whatever confrontation o military confrontation between countries. Kaya there's nothing wrong with regards sa pagkakaroon ng alliance, ano? Okay. Kaya wag nang questionin yung pagpasok ng mga ibang bansa kasi kailangan natin 'yon. Sa sa tingin ko talaga gusto nila na ibigay na 'yan para to diffuse escalation. Ang paraan lang 'yan para ma-diffuse yung escalation ng tension between between China at saka Pilipinas is ito lang, ibigay na yung hindi kasi yun nga ang gusto nila. Kaya yeah, I don't agree dito sa sinasabi nitong si Attorney Rodriguez. At surely ending hindi ko iboboto yan. Iboboto ko yung mga candidates na they are concerned with our territory. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.